Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Medyo tumitindi po itong bangayan ni Alan Peter Cayetano at ni Senator Panfilo Lacson. Parehas sa senador, no? Galit na galit talaga itong si Cayetano at tinawag po na aso itong si Ping Lacson at tuta naman daw ni Ping Lacson itong si Erwin Tulfo. At si Lacson naman, to the point na sinasabi niya na malapit na pong bumigay itong si Cayetano at baka magpatiwakal. Grabe intention ha. Medyo gusto niyo ba 'yon? Na bumigay si Alan Peter Cayetano? Bumigay saan? Baka naman iba kasi ibig sabihin ng bumigay eh. Kasi ang bumigay na term, ginagamit yan sa traditional na usapan, di ba? Na ibig sabihin eh, nag out of the closet. Baka yan ang tinutukoy dito ni Ping Lacson. O sige, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo sa sinabi ni Cayetano na hanggang ngayon malinaw na hindi pa talaga siya nakaka-move on. Na magulo talaga itong si Cayetano at hindi niya kayang makisama, makipagtrabaho sa mga kapwa niya senador. So lagi para siya yung kaklase mo na maayos kayo dyan sa classroom, meron laging paepal, meron laging nanggugulo at meron laging gusto siya ang bida. Yan pong klaseng tao itong si Cayetano. So magulo talaga. Inayos na nga yung gulo nyo dyan di ba? Natanggal na nga siya dyan, pero hindi tumatanggap ng pagkatalo itong si Cayetano. Kaya ngayon, sige, wala kayong magagawa dyan. Away pa rin kayo ng away. Ito, ewan kung nakita nyo na itong art card na to. Courtesy of Bilyonaryo. Nagsisirculate po yan online. I-quote ko siya ha. Si Lacson to. Sabi ni Lacson, kawawa naman kung ano-ano na ang sinasabi. Parang malapit nang bumigay. Bumigay, minsan din kasi ibig sabihin niya sa tornilyo mo, di ba? Sa utak mo, baka hindi mo na kayanin. Bumigay na siya, di ba? Mag-give in na yan, etc. Sana, hindi matuluyan mag-meltdown. Ayun, no? Something to do with emotion pala ito, no? Sana daw hindi na matuluyang mag-meltdown. Ipagdasal natin na huwag makaisip magpatiwakal. Grabe yung term, magpatiwakal. Oh, yan, sige, ka-coffee. Yung mga followers dyan ni Panfilo Lacson, tulungan nyo siya, ipagdasal po na huwag magpatiwakal daw itong si Alan Peter Cayetano dahil marapit na raw po itong bumigay. Senator Ping Lacson expressed concern over Senator Alan Peter Cayetano's recent accusations against members of the new Senate majority, suggesting that the former Senate President may be under intense pressure. Tingin nyo, totoo kaya ito? Na pinupunto ni Lacson na may hindi ko pwede sabihin yung term, may tendency na magpatiwakal talaga itong si Alan Peter Cayetano. Though, makikita mo naman sa Facebook Live niya, may pagka-religious ito. No? Pero sabi nga nila mga netizens, yung ibang religious, nagpapanggap lang yan. Kung sino pa yung paladasal, sino pa yung palagamit ng mga Bible quotes, sila pa yung mga loko-loko No? Hindi ko alam. Pero may mga nababasa tayo mga netizens, ganyan yung sinasabi. At sa pinapakita naman ni Alan Peter Cayetano, mukhang totoo nga. Kasi biruin mo, hindi uma-attend ng hearing, hindi uma-attend ng session, pero nasa Facebook. Pasahod ka ng taong bayan Di ba? Kung matino ka, alam mong sinasahuran ka ng taong bayan, alam mo na kailangan yung presence mo dyan bilang isang senador, hindi ka pupunta. At uunahin mo pa, yung kaka-Facebook live mo. Di ba? Hindi naman tama yan. And yung kinukot dyan na figure na nagagastos po ng Senado kada araw, 25 million pesos a month. A day, per day ha. 25 million pesos per day nung si Cayetano pang Senate President at walang nagagawang session. So may problema talaga dito kay Cayetano. Ano ba yung sinabi ni Cayetano? Sige, wait lang, hanapin ko. Ito, may video to Parinig ko rin sa inyo yung mga sinasabi ni Cayetano. Hindi talaga siya nakaka-move on dito Kasi nga may hawak. Pero si Erwin tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yun. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan.
Minsan nagiinuman pa. Wow. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin yung kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba. Okay, Diba? okay, wait lang. Mamaya na, Alan Peter Cayetano ha. Lumalabas sila, nagiinuman sila. Ang balita ko, lumalabas naman talaga. At nagiinuman din talaga itong mga senador. May nagsabi sa atin senador, no? Pero hindi po sumasama si Cayetano. Hindi siya sumasama. Kasi ayaw niya yung mga ganyan. Di ba minsan, di ba, sige, may na-accomplish kayo. Medyo you have to celebrate, di ba? So magkakaayaan kayo. Ayaw ni Cayetano ng mga ganyan. Alam mo na, di ba? Lalo na kapag all boys, ayaw ni Cayetano yan. Sasama siya, mag-inuman, tapos kung magsalita siya daw, yan, lumalabas tayo, nag-iinuman tayo. Kala mo talaga sumasama. Anyway, sige. Ang pinupunto dito ni Cayetano, itong si Erwin Tulfo daw, tuta. Kumbaga, control dyan ni Lacson. Ibig sabihin po, may mga pinanghahawakan daw po si Lacson na sumasakal kay Erwin Tulfo. Dahil tuta siya, sunod-sunuran si Erwin Tulfo. So kung ano sasabihin ni Lacson o kung anong direksyon yung gustong tahakin ni Lacson, susundin ni Erwin Tulfo. May sinabi siyang 2 punto dyan. Bakit daw tila naging tuta na ito? Naging sunod-sunuran na itong si Erwin Tulfo. For sure, magagalit si Erwin Tulfo. Hindi ko alam kung ano statement ni Erwin Tulfo dyan, pero pag marinig niya itong sinasabi ni Cayetano, definitely magagalit na naman yan, magre-react na naman yan, etc. No? 1. Meron daw pong contractor kasi na pabalik-balik sa opisina ni Erwin Tulfo. Bakit kaya alam ni Cayetano? Binomonitor niya ang bawat kilos na Erwin Tulfo? Number 1, kung ikaw talaga gagawa ng kalokohan, kasi ikaw senador, di ba? May kakausapin kang kontraktor at may transaksyon kayo na obviously hindi maganda. Bakit mo siya papupuntahin sa opisina mo? First, CCTV footages. Ang daming footages dyan. Di ba? Mas pagdududahan ka. Kapag sumabit yung kontraktor na yan, directly, malilink ka dyan. Kasi nakikita mismo sa records May guest list. Kada papasok dyan, may biometrics. Di ba? Nagsisend ka ng email. Kasi may email, bibigyan ka ng QR code and you have to register dyan sa Senado. O hindi may records. Tapos eventually, gagawa ka ng kalokohan tapos dyan mo pa gagawin sa loob ng Senado. Definitely, hindi yan gagawin ni Erwin Tulfo. So yung mga nakikita mo dyan, kontraktor na pumapasok, may narinig ako niyan, may isang case na isang kontraktor pumasok kasi may kinakailangan i-renovate sa opisina niya, sa kwarto niya. Malamang pupunta yung kontraktor dyan. Anyway, hindi ko pinagtatanggol sa Erwin Tulfo. Ang pinupunto ko dito, yung mga sinasabi ni Cayetano, parang hindi nagkukunik-correct. Okay, second, yung contractor daw ng party list. Anong iniisip? Ang iniisip ko dyan, itong si Yap, remember yung ACT-CIS party list, yung number 1 nominee nila, na alam ko may kaso na rin ito, hindi ko alam kung na-arresto na ba ito, yung Yap, no? Ng ACT-CIS party list, yung number 1 nominee nila, bago na palitan yan. Kasi involved din yan sa flood control scam. Pero babalikan ko si Cayetano dyan. Total, may hawak ka naman, binibilang mo, 1, 2, 3, etc. mga dahilan, dali mo sa korte yan. Diba? Sampahan mo ng kaso yan. Total, dati ka namang Senate President, and I think, mukha naman. Base sa pinapakita mo, may malasakit ka sa mga senador, may malasakit ka sa bayan, sabi ng mga prayers mo, sampahan mo ng kaso sa Erwin Tulfo, sa ombudsman, o idali mo yan sa DOJ, o kung saan man yan. Total, may mga hawak ka Sabi niya, gusto mo, isa-isahin ko yung mga hawak laban sa'yo. Total, meron siyang records, dalhin niya. Makatulong siya sa bansa kasi makapagpakulong siya kung sino man mga involved sa mga sangkot. Hindi yung dyan sa press conference kasi wala mangyayari dyan sa press conference. O batuhan lang yan. O malinaw, hindi matibay yung kanyang mga ebidensya kasi kung matibay yan, inakit yan ng korte yan. Kung matibay yan, pinag-usapan na nila Amy Marcos yan, ang grupo nila, silang mga DDS senators, na para gantihan nila yung mga senador na nandiyan sa majority through filing of cases. Pero hindi nila ginagawa Ibig sabihin, hindi po matibay yung mga ebidensya na hawak nito nila Alan Peter Cayetano. Kumbaga, intriga lang. Kumbaga, issue lang. Kumbaga, ano lang ito? Politicizing lang. Diba? Trial by publicity na naman ang nangyayari dito. Hindi titigil to si Alan Peter Cayetano kasi akla Alam mo naman makapagbakbaka dyan. Talagang hindi talaga titigil yan. Kuya, walang mangyayari dyan, walang maaayos dyan. Kasi bida-bida siya, ako number 1, ako dapat lagi masusunod, ako dapat laging leader. Kapag kontrahin mo ako, this will happen, etc., etc. Diba? Sige, tuloy natin. So sabi nung iba,
Kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po, Commercial. Wait lang. Yari ka kay Lacson. Talaga di ka tatantanan ni Lacson dyan. makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Then, basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon invento. That's why naiintindihan ko yung sakit doon. Wait lang. Lacson, at pinupunteriya dito ni Cayetano. Again, bakit nga ulit ngayon lang siya nagsasalita? Kasi noon daw, akala niya tama yung direksyon na pupuntahan. Ha? Kung dapat doon mo pa kinulot si Lacson na mali yung proseso niya, naitama niya na noon pa, pero bakit ngayon ka lang nagsasalita? Kasi inagaw na sa'yo yung presidency, yung Senate presidency, inagaw sa'yo, kaya ganyan ka nagsasalita. Pangalawa, kung questionin mo si Lacson, the way hinahandle ang witnesses at ang affidavit, nagawa mo bang questionin man lang kahit isang beses itong 18 Cargador, itong 18 Marites, itong si Attorney Baligod, nagawa mo man lang questionin na nag-i-edit on the spot ng kanilang affidavit? Tama ba yun? Na atras abante, atras bawi sa kanilang mga bintang? Kay Kiko Pangilinan lang, binawi nila. Kay Loren Legarda lang, binawi nila. Dinagdag nila si Chis Escudero. Nagawa ba lang questionin ni Cayetano itong kalakaran na yan ng grupo nila Baligod? Tapos sasabihin niya, mali yung proseso na pinagdaanan o ginawa ni Lacson sa pag-handle ng witness. Eh ngayon, hindi ba mali yun? Ay, naku po, selective justice daw. Eh anong ginagawa mo? Hindi ba selective justice yan? Kasi kakampi mo kaya hindi mo sinisilip, hindi ka rin patas. Diba? May style si Lacson, paano makukuha yung impormasyon mula sa witnesses? Ganon din ginagawa nyo, may style kayo. Pero kung titingnan natin, pag papantayin natin at i-judge natin yung pareho yung style, malinaw na palpak yung style ninyo dyan sa 18 Marites dahil nabubulgar na sila dyan. Tapos, sasabihin mo selective justice. Oy, naku talaga naman oo. Anyway, balikan natin yung hiling ni Lacson. Ipagdasal natin itong si Alan Peter Cayetano na wag magpatiwakal kasi malapit na pong mag-meltdown daw. Sige, i-komento po ang inyong opinion, mga gusto nyo sabihin, reaksyon, ilagay nyo dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po na nakikinig sa atin, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe din po kayo. At TikTok, subscribe po kayo. Kita-kita tayo ka-coffee sa akin sa sunod na video. Bye-bye.